Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Oras sa buong Pilipinas, alas 11 na po ng tanghali. Wastong pangangalaga sa ating mga katawan. Iba't ibang karamdaman, paano nga ba maiiwasan? Dekalidad na doktor, paano nga ba malalaman? Pilipinas, narito na ang mga mahuhusay at lehitimong doktor sa programang Ang Galing Mo, Dok! Ang galing mo, Dok! Ang Galing Mo, Dok! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Silver Clamor po ang inyong kasama. Ito po ang programang Ang Galing Mo, Dok, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Isang oras ng talakayan tungkol po sa ating oral health. Siyempre, kapartner po natin. Graduate po siya ng UP Manila noong 2008. Past President po ng Paranaque Dental Chapter. Makakasama natin Dr. Mia De Jesus. Doc Mia, good morning. Hello, good morning. Magandang umaga sa lahat na nakikinig ng Ang Galing Mo, Dok. And of course, ACS. Good morning. Good morning, Doc. At caries prevention ang pag-uusapan natin ngayon. At this moment, Doc, tumaas ba yung ranking natin? Di ba mayroong mga ranking yan? Di ba dati lagi tayong nasa top ng most caries? Kung di na maitatanong ng mga listeners natin kasi ano ba ang caries? Actually, ito yung sira sa ngipin. So pag bulok ang ngipin mo, ito yon. Ito yung bacteria na na nagsira sa ngipin natin. So technical term, caries, di ba? Para medyo maganda usapan natin, caries ang itawag natin dito. Ayan. At para samahan tayo sa ating discussion ngayong umaga tungkol po sa caries prevention,
Prevention. Makakasama natin, graduated from the University of the East Manila in the year 2018 with the course of Doctor of Dental Medicine. He passed the Dental Licensure Board examinations given by the PRC on 2019. His involvement in organized dentistry started as a member of Philippine Dental Association, holding various roles, committees, and chairmanships in the association. He is a proud member of the following organization: Alpha Pi Omega, Rotary Club of Parañaque. He's also a member of Midtown and Parañaque Dental Chapter Incorporated. His passion to teach gave him an opportunity to be a professor also sa National University Mall of Asia Campus College of Dentistry from 2021, and teaching various subjects to dentistry students of the NUCD on the year 2021 to 2024. He is a fellow also of International College of Continuing Dental Education on the year 2024. He also started his postgraduate masteral course year 2023 in Philippine Christian University, Manila, wherein finishing his master's in management, major in public health and administration. He also practices privately, located in Taguig, and also his parents' dental clinic in Parañaque, Cubao, and Quezon City. Currently, he is the president of Parañaque Dental Chapter from 2026 to 2027. Welcome natin sa ating programang Ang Galing Mo, Doc, Dr. Daryl John Anthony R. Martinez. Doc, magandang umaga sa iyo. Good morning po, ma'am. Ang haba pala ng intro ko. Okay lang yan, Doc. Huwag natin sayangin yung mga achievements na yan. Oo, tama yan. Ibig sabihin niya, masipag ka. With a lot of affiliations, diba? Sige po. Salamat po for inviting us. So, ako po yung magre-represent sa Parañaque Dental Chapter, and here with me, ang aking ever-supportive na nanay ko. Yes, makakasama din po natin si Dr. Armin Martinez. Yes, Ayan, po. past president naman siya ng Parañaque Dental Chapter. Yes po. So, talagang minana ni Doc Daryl, no? Yung kanyang Mother and son. Wala na akong maisip na ibang kurso. So, Team Parañaque Dental Chapter pala ngayon. Knowing Doc Mia was also a former president of Parañaque Dental Chapter. Anong year yung Doc Mia? Ay, 2016. Ayan. Di ba ako, proud naman ako doon na naka-10 taon na. Nakalipas. Alami na nagbago mula noon. Active pa rin naman kayo, Doc. Oo naman. At saka si Doc Mia masipag yan dito sa ating programa, di ba? Yun na yung naging ni Doc Mia, yung kanyang advocacy. Ayan. So, Doc, sabi ko nga kanina, Doc Daryl, Doc Armin, pag-uusapan natin caries prevention. Yes po. So, parang pag sinabi kasi Doc Mia, sa dami ng mga naging topic din natin, parang very basic. Very basic. Yung caries prevention. Why is this important, Doc Daryl? Well, as na-mention nga, napaka-basic, pero yun yung pinakamadalas na napapabayaan. Kasi yung tipong kakain lang ng matatamis, kain lang ng kain, tapos di namamalayan, nasisira na yung ngipin. Ano yan? Cascading effect yan. Kumbaga, domino effect yan. Kung masira ang isang ngipin, hindi namamalayan, sasakit yung buong panga. Pag napabayaan, syempre, papabunot lang yan. Kung nabunot, ibang ngipin maapektuhan. Maraming mga sunod-sunod na pangyayari kapag hinayaan lang natin umusbong o lumala yung mga cavities or caries sa bibig natin. Marami po yan. Pwedeng magkasakit yung ating mismo mga panga, magkaroon ng mga systemic diseases, pasabihin natin may hypertension, baka mas lumala pa dahil yung mga mikrobyo minsan sisiksik yan sa mga gilagid natin. May mga possibility ganon. O kaya sa mismong dumi, yung dumi mismo ng ngipin dahil sa kakakain ng matatamis. Kung maliban sa mga kabutas ng ngipin, makakabaho din sa bibig natin. Ang daming pwedeng maging maging problema if pinabayaan po. Kaya sa simpleng bagay lang ng pag-iiwas sa mga caries, sa pag-iiwas ng mga matatamis, o kahit hindi lang maiwas, lesson lang yun sa mga matatamis. Kahit nga yung simpleng act lang na uminom ng tubig pagkatapos kumain ng matatamis, napakalaking bagay na yun. Malesen lang yung sugar sa bibig natin, yung ating mga matatamis sa bibig natin. At always, hindi dapat na papabayaan magsipilyo, lalo sa gabi. Tapos na yung show. Ang dami ko nang sinabi. Okay, the end na. Pero basically, very basic naman talaga ang caries, no? Pero sa isang sagutan nga, nasagot lahat ng Doc Daryl. Tapos na, okay na tayo. Lunchtime. Lunchtime pala. Pero very basic talaga siya. Pero kasi, it's one of the most common diseases sa Philippines and all over the world actually. Kasi ngipin yan Ilan ang ngipin natin sa bibig? 32 kasama ang wisdom tooth. 'Di ba? So,
ang daming pwedeng tamaan ng caries. Kaya very, very common, very basic. And ang problema dyan, siya yung usually napapabayaan din. Yes. Pero Doc Mia, basic, pero paano nga ba nabubuo talaga yung caries sa bibig? Kasi madaming factors siya. So meron siyang sa food na kinakain natin. Especially, binanggit na nga dito, kapag mahilig ka talaga sa matatamis, ang favorite food naman ng bad bacteria natin sa mouth. Of course, in the mouth, there is bad bacteria and good bacteria. Ang favorite food ng bad bacteria natin sa mouth is sugar. So halos lahat ng kinakain natin dito sa Pilipinas may sugar. Kaya yun ang i-breakdown ng mga bacteria natin sa mouth, 'di ba? Tapos pag nag-breakdown yan, magiging acidic yung mouth natin, matutunaw yung ngipin. 'Di ba? And madami pa. O sige, dagdagan mo na O, Doc. dagdagan natin. Oh. Actually, apat yan. Apat na factors yan Hindi pa tapos si Doc. Hindi pa tapos. So, marami pa bibigyan yan. ko siya ng chance. Sige, explain ko lang yun. Sa mga nabanggit nga ni Doc about sa pagkain, mga matatamis, maliban doon sa bacteria, sinabi ko yung apat, maliban doon, yung oras. Imagine niyo yung nakakumpul lang o nakasiksik lang yung mga matatamis sa ating mga ngipin. Kailangan niya ng oras bago magsimula magkasira. Yung tipong mga parang kumukulo sa ating ngipin, or the term is parang nag-ferment sa sa loob ng so ngipin. It will take time. Hindi naman yan dapat. Hindi siya instant. Hindi siya instant. Hindi naman pag kumain ka ng sugar, sira agad yung Hindi ganun yun. Yung tipong linggo o kaya araw pa lang. Mga it takes days, weeks, ganun kalala yung pagpapabaya sa ngipin. Yung tipong hindi man lang magsipilyo, hindi uminom ng kung ano, inom-inom lang ng soft drinks. Ayun, it will take some time. Afterwards, yung mismong ngipin, yung surface ng ngipin, pag magsama-sama lahat yan, dyan na magsisimula na magkaroon ng sira. Yun, ganun lang yun. Yun yung apat na factors, which is yung mga matatamis, yung acid na napoproduce ng bacteria, tapos yung oras na it will take time na masira yung mismong ngipin, at yung mga areas na kung madaling masiksikan ng mga bacteria at ng mga pagkain. Minsan yung mga maliliit na sumisingit sa bagang natin, yung mga linya-linya, yung mga pits and fissures ang tawag doon Magsumiksik lang doon yung mga matatamis. Mga ilang araw o ilang linggo, doon pa lang magsisimula magkaroon ng mga cavities or caries. Ayun ha. So again, hindi yan instant. So ang lagi nating pinapoint out kapag caries, Doc Mia, yung pagsisipilyo. Pagsisipilyo. Oo. Hindi naman porket hindi siya instant, hindi rin instant ang inyong pagsisipilyo. No? Dapat everyday pa rin. Kasi the reason is, hindi kasi tayo talaga super perfect every time magsipilyo. 'Di ba? Parang paminsan may namimiss tayong isang area pag nagsipilya tayo, 'di ba? So para hindi siya mabuo, 'di ba? Kahit sabihin natin na after 24 hours saka pa lang talaga 'yan magbi-build, no? Yes. Parang hindi ibig sabihin after 24 hours ka magsipilyo, kaya lang baka yung isang sipilyo mo may namiss kang area, tas doon magkakaroon ng cavity. 'Di ba? Kaya dapat at least twice a day ka nagsisipilyo. And about the timing also, lagi rin natin nababanggit dito dahil nagiging acidic nga yung bibig natin kapag nagkumain tayo, no? Especially with sugary food. Madaling matunaw ang enamel natin o yung ngipin natin. So, mag-wait tayo ng mga 30 minutes, ganon, bago tayo mag-toothbrush after eating. So na-mention mo din kaya Doc Daryl na it can also cause some systemic diseases or can be connected. Bakit nangyayari to, Doc? Well, for example, nagkabutas na yung ngipin. Tapos ito yung mga punto na pumasok na yung mikrobyo sa loob ng bitukan ng ngipin, or ang in medical term is pulp, yung pinaka core ng ngipin. Pag once na infected na yung mismong laman loob ng ngipin o yung pulp ng ngipin, papasok yung mikrobyo, yung bacteria, and connected pa rin siya sa mga blood vessels sa ating panga. And syempre, connected yung blood vessels sa ating katawan in general. And not only that, pumapasok din yan sa mga gilagid natin. There may be a possibility or there may be a chance na baka sisiksik yung mga mikrobyo at lalangoy-langoy yan, magfa-flow lang yan sa blood vessels natin until eventually magkakaproblema sa ating puso. Yun yung nagkakapag-cause ng either high blood or wag naman sana yung mga rheumatic heart diseases na ang mga main culprits is yung mga bacteria na nanggagaling din sa ating bibig.
So, isa sa mga nakakatakot na problema kapag pinabayaan ng ating mga ngipin o pinabayaan sa pagsisipilyo alone. Although, again, it takes time. Yung tipong antagal sa pagpapabaya. Ganun po. So, Doc Armin, sa mga nagsasabi naman, Doc, kasi usually lalo sa mga Pilipino, okay lang masirang ngipin, hindi pa bunot natin, di ba? May mga ganon. Anong masasabi mo doon, Doc? Kapag yun nga, pinabayaan yung caries, pabunot ng ngipin, ano naman ang pangit sa ganon, Doc? Ang problem kasi, pag binunot na natin yung ngipin, so ang mababawasan yung bone support, liliit yung bone. After that, dapat kasi kung let's say nabunutan, dapat i-replace natin ng denture or whatever, it's fixed or removable. Kasi yung function ng pag-masticate natin, the second one na function ng ating ngipin, ma-alter pag nabawas yung ngipin natin. Kaya talaga, after na, kumbaga let's say, wala na talagang pag-asa, hindi kaya yung root canal para ma-save, binunot na. So, dapat, after that, may replacement. Ito yung sinasabi natin, Doc Mia, no, sa ating ilang mga episodes na iba pa rin talaga pag natural teeth yung ginagamit mo kapag kumain, di ba? And yung iba kasi hindi lang basta bunot ang kailangan kapag sobrang sira na. May mga ganun, di ba, Doc? Oo, syempre kapag lumala pa yan, edi mas matinding surgery pa. And sometimes sa totoo lang, akala lang ng patients mura ang bunot eh. Pero upfront, mas mura talaga ang bunot kaysa saving it. Pero after bunot, ano bang gagawin mo? Implant. O di ba na daang libo na rin ang presyo or denture. Ganon din. So gumastos ka rin, might as well gumagastos ka para ma-save you or prevention, di ba, ng pagsira ng ngipin. Ayan. Babalikan po natin itong ating talakayan. Kasama po si Doc Armin Martinez, Doc Daryl Martinez, and Doc Mia sa ating programang Ang Galing Mo, Doc, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste, Caries Prevention. Paano nga ba natin maiiwasan yung pagkasira ng ating mga ngipin? Sasagutin po natin yan sa pagbabalik po ng ating programang Ang Galing Mo, Doc, pagkatapos lamang ng ilang paalala. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa bells. Ang plastic number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Tips kung paano malunasan ng sunburn. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa Healthline, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng sunburn. Kung saan nariyan ang mararamdamang pagkahapdi sa balat, pangangati, at pagbabalat. Kaya naman, pinapayuhan ang paliligo ng malamig na tubig. Makatutulong din ang baking soda. Maglagay lamang ng 4 na kutsara nito sa 4 na basong tubig at saka ibaba dito ang isang towel at ilapat sa balat. Hindi rin syempre mawawala ang aloe vera. Pwede mo itong itahid directly sa iyong skin. At last step, magsuot ng maluluwag na damit at uminom ng maraming tubig para bumilis ang paghilom ng sunburn. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. 21 minutes makalipas po ang alas 11 ng umaga. Tuloy-tuloy ang ating talakayan tungkol sa caries prevention. Kasama pa rin po natin si Doc Armin Martinez, Doc Daryl Martinez, and Doc Mia. So, Doc Daryl, ang tanong, kapag may caries ba, ano ba ang mga pwedeng maramdaman, mga sintomas nito? Ganito. Pag nagsisimula pa lang yung caries or cavities, madalas or most of the time, walang nararamdaman ng pasyente. Diyan nagsisimula yung pagpapabaya. May mga notion tayo sa Pinoy, may notion tayo na pag wala pa nararamdaman, ay, di ko muna to papadala sa ospital o di ko muna to papadala sa dentista. Kasi wala pang nararamdaman eh. Yeah. The only time na lalapit na siya sa dentista ay pag sumakit na yung ngipin. Nagkataon, pag sumakit na yung ngipin, hindi pa sigurado kung kaya pang mapastahan. Baka umabot na sa punto na invade na yung pulp o yung laman loob ng ngipin. Pag umabot sa ganun, hindi na uubra ang pasta. Either bubunutin na or ipapa-root canal treatment, which is either way magastos or sayang naman yung ngipin. Mm-hmm. So,
sa mga ating nakikinig ngayon, pag may napansin pa lang kayong maitim or konting sira pa lang, huwag niyong hintayin sumakit. Oo, huwag niyong hintayin mangilo. Kung mangingilo yan, much better, puntahan nyo na. Padentista nyo na yan. Pero pag may napansin kayong butas, again, huwag niyong hihintayin sumakit yan. Pag once na sumakit yan, hindi pa sigurado kung kaya pang pastahan yan. Opo. Yun lang po. Ayan. So again, yan kasi yung madalas na talagang ugali ng mga Pinoy, di ba mga Dok? Parang kung hindi sasakit, di pupunta sa dentista. Pero nagbago na rin ba ngayon mga Dok sa mga clinics nyo? Like marami na kasi nila aware because of social media. Talagang hindi na yung pupunta na lang sa dentista kapag masakit ang ngipin. Ako, oo. I think in general kasi, especially yung mga Gen Z, mas aware na sila and mas concerned na sila sa health. Not just teeth, in general talaga. So, buti na lang nadamay ang ngipin natin dito. Kasi, syempre, especially now, especially social media, pag pangit ang ngipin, hindi maganda tignan sa video, sa pictures, di ba? So, very conscious. So, yun naman ang magandang naitulot ng social media sa atin. So, I feel na nagbago na rin talaga sa kanya. Sila, dahil nga, in general, mas conscious. Kung mapapansin mo, mas marami na ngayong nagsisports, mas marami nagte-tennis, mas marami nagpipickleball, di ba? Mas marami ng tao sa gym. So, in general talaga. At ngayon, mas conscious na sila even sa ngipin. Even sa oral health, no? Especially sa Metro Manila, talaga makikita mo yung difference. And sana maabot nga yung mga provinces natin, di ba? Yung mga far-flung areas. I'm pretty sure meron din. Yun nga lang, yung mga hard-to-reach areas, yun lang yung mga hindi natin sure, no? Kung kaya pa. So, kapag may caries na, mga Doc Daryl, Doc Armin, ano ba ang pwedeng gawin? Ganito, pag nagsisimula pa lang, wala pa kayong hindi pa sumasakit, syempre pupunta sa dentista na. Pero may mga moments na may napansin kayong, may tawag dito white spot lesions. Ito pa lang yung pinaka-earliest or pinaka-panimula ng caries or panimula ng cavities. Ito pa kaya pa tong i-reverse kumbaga. Ang gagawin lang naman nila, syempre bawasan yung pagkakain ng mga matatamis, inom ng mga soft drinks, bawasan muna. At yun, ugali magsisipilyo. In time, yung white spot lesions yung mga maliliit na namutla, parang namutla yung ngipin. Eventually, magtutugma na yung kulay niya dun sa natural na kulay ng ngipin. Ibig sabihin, na-reverse na yung white spot lesion na yon. Pero pag once na pinabayaan yon, ayan, yung white spot na yan, mangingitim na yan, magiging cavity na yan, magiging butas na yan. Ayun na yon, irreversible na yon. Kailangan na talaga magpa-dentista para magpapasta. Yun lang po yung mga only options niyan. Siyempre, yung sipilyo nyo, yung mismong toothpaste nyo, dapat may fluoride yan. So, yun yung mga dapat gamitin, yun yung mga dapat gawin, magsipilyo, bawas ng pag matatamis, and magpa-cleaning, syempre, and inom ng tubig. Importante rin yun. Dalas kasi yung soft drinks ginagawa ng tubig Kaya yun lang po yun, yung magagawa ng mga tao pag may napansin ng may sira sa ngipin. For adult, pero sa mga bata, Doc, na yun yung madalas din talaga na biktima ng caries, no? Doc Armin, as a mom, ano ba ang usually na advice mo sa mga parents, no, na nahihirapang alagaan yung kanilang mga, especially yung kanilang oral health? Sa mga bata kasi, minsan meron tayong tinatawag na yung bottled feeding caries. Yan yung yun yung mga napapabayaan ng mga mother na yung sa bote, yung nabababad. Nabababad. So kapag aware tayo na matamis yun kasi, may sugar kasi yun. Dapat ang after ng pag-dede ng bata, dapat water. Tapos i-clean. Kapag baby kasi, pwedeng swab lang. Yung sinaswab ng talagang i-clean mo ng ating fingers. Meron kasi tayong gauze or pagka medyo nag-edad na, meron parang yung mga nabibili na ilalagay sa daliri, parang toothbrush. Yun, gagamitin mo rin. Din yun. And then, pag nasa daycare na, pag kaya na, it will start sa 3 to 4 years old. Dapat nadadala na natin sa mga dental clinic para yung mga bata na i-educate at nasasanay sa mga dentista, and then eventually kaya na nilang mag-open ang mouth, ma-check natin yung oral cavity ng bata,
and then pwede na tayong mag-perform ng kahit simple cleaning. And then pagka okay na, doon na papasok yung cleaning, and then after that, yung fluoride, and then pagka meron ng mga molars, nandyan na yung mga merong sealant na gagawin yung mga dentista. Kasi dapat talaga, yung mother is ma-introduce yung dentista na hindi sila kaaway. Hindi As in, kinakatakutan. Hindi nila kinatatukan kasi ang dentista is tutulong sa kanila para ma-protect, maayos yung ngipin nila. So, yun ang dapat talaga sa mga Ayan. So, very common din kasi, Doc Mia, talaga yung caries sa mga bata, Yeah. Doc, no? So, bakit, Doc, may nagsasabi na, totoo ba na nakakahawa ang caries also? Yes. Again, it's bacteria na nasa laway natin, di ba? So, napapasa mo yan. Kaya nga ako sa mga parents talaga, tapos may baby, tapos kunyari may yaya, may ate na nag-aalaga, sinasabi ko make sure na yung mga yaya, yung mga nag-aalaga sa kanila, ng mga babies nila, maganda yung ngipin. Kasi you'll never know, hindi matiis ng yaya, ang cute-cute ng baby, baka makis, di ba? Or even yung pag-blow ng food, di ba? So baka may bacteria na tumalsik dun sa pagkain ng baby, tapos ikakain dun sa baby, kakainin ng baby, baka mahawa talaga yung baby, especially mababa pang immune system ng mga babies, no? So yun ang talagang sinasabi ko lagi, kaya nakakahawa talaga siya kasi bacteria yan na naipapasa natin na nasa laway lang ng tao, no? Aside dyan sa usual na tanong kung nakakahawa ba yung caries, Doc, dahil isa rin kasi sa mga tanong, nasa lahi ba ang pagkakaroon ng caries? O may mga mas tao bang mas prone, mabilis masira yung ngipin? Parang wala namang study na Parang ayokong maniwala, pero bakit parang meron din, ano? pwede, parang hindi. Parang pwedeng hindi. Kasi parang feeling ko nasa quality ng laway di ba? Parang baka mamaya yung quality ng laway ng mami. Pareho. Oo, acidic din, napas naman na naman. Or maybe napapasa kasi ng parents yung habits nila to the children. Baka yun yung most likely, di ba? Hindi siya genetics per Hindi se. siya necessarily genetic. Pero kasi makikita mo, sasabihin ng parent, di ba, na parang kasi kunyari pag mahina yung ngipin ng bata o bulok-bulok yung ngipin ng kids, di ba? Sasabihin ng parents kasi kami pangit talaga yung ngipin namin talagang sirain, di ba yung ganon? Pero I think it's really more of the cultural thing na yung habits nyo na ipasa dun sa bata. Or siguro, hindi well educated about the teeth yung parents, hindi maturuan ng maayos din yung bata. Yes. Parang ganun. That's why, dapat nasa dentist talaga yung kids. So, mayroon bang tamang paraan ng pagsisipilyo, Doc Daryl, para maiwasan talaga yung caries? Kasi yung iba sinasabi, nagtututbrush naman ako palagi. Pero bakit may sira pa rin akong ngipin? Yun, di ba? Madalas na sinisipilyo nila, harap lang Tinabayanin ba kami? Or yung harap lang, pero yung sa may dila, hindi. Wala, gano'n lang. Tapos wala na, bye-bye. Done na, Siyempre, ang importante, yung mga bagang, huwag pabayaan. Tapos, yung pagsisipilyo, huwag nyo naman parang nilalagari yung ngipin. May iba kasi ang isip nila, pag madiin magsipilyo, mas malinis. Ang problema, yung mismong bristles ng toothbrush natin, parang yan, parang liha yan, parang sandpaper yan, na kapag kiniskis-kis mo ng mabuti, yung mismong ngipin, madadamage. Kaya may nangyayaring, pansin nila, nagsisipilyo naman, pero parang sa leeg ng ngipin, may parang hiwa o parang nagiging yellow na. Ibig sabihin, na-expose na po yung parang dentine or yung parang sa pinaka second layer ng ngipin. Yun yung hindi dapat ma-expose. Kapag na-expose yun, mangilo talaga. Mangilo yun sa mga pasyente. And yung technique kasi sa pagsisipilyo, syempre magsisimula ka sa bagang. Always magsisimula ka sa bagang. From sa pinakalikod, papunta sa harap, kabila din. Tapos wag din kakalimutan yung ating pangloob, yung malapit sa dila natin, malapit sa ngala-ngala. After mo malinis lahat, dun ka na, ang pinakahuli mo, yung dila mo mismo. May mga times kasi, yung kunyari kakain ka, may mga pagkain na medyo sticky, lalo na matatamis, sticky syempre, may nakasiksik pa rin sa dila. Meron pa rin mga ganun. Tapos syempre yung dila natin, kasing kulay sa kinain natin. Kunyari, kare-kare for example, kasing kulay na rin ng dila. Tapos hindi nag-toothbrush, hindi nga lang nadaanan yung mismong dila. Ganun pa rin yung kulay. Tapos, after everything, mag-brush ka,
after mag-brush, mag-gargle, kahit imumog ka lang ng tubig, or better yet, mumog ng tubig na may asin, maligamgam na tubig na may asin. Tapos, flossing. Yung flossing, lalo sa gabi, importante. Kasi may mga hindi ma-reach ng toothbrush. Merong mga hindi maabot ng sipilyo natin na kaya maabot ng ating pagpo-floss. Yung mismong technique ng pagbabrush, circular yan. Paikot yan. Circular, from sa pinakalikod papunta sa harap. Tapos yun lang. Tapos repeat lang yan sa mga 3 times a day or 2 times a day. Pero ang pinaka-importante, as I've mentioned nung kanina, yung gabi, lalo na sa gabi. Yun yung pinaka-importante. Pagdating sa toothpaste na gagamitin ako sa napakadaming toothpaste ngayon, ano ba ang requirement ng mga dentista? Basta may fluoride. May kita nyo naman sa label na 1,500 parts per million na fluoride content. Yun ang pinaka-importante sa adult. Yes. Ayan. At pag sinabing 1,500 ppm sa toothpaste, meron po niyan sa Unique Toothpaste. Oras sa buong Pilipinas. 33 minutes makalipas po ang alas 11 ng umaga. Magbabalik po kami dito sa programang Ang Galing Mo, Doc. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Mulat sapol, no? Parang yun ang naging joke na parang gusto mo maputol ang puno, punta ka sa DNR. Pero kasi ano na yan parang nangyari na hinahabol mo na lang sinusubukan mo na lang gawin okay yung pinahintulutan mo. Babalik at babalik pa rin siya na dapat ma-hold into accountable yung mga pumayag. Actually, yung namimiss kasi ng DNR dun sa debate dito is hindi siya usapin kung i-earthball natin yung mga puno. Ang usapin siya is ba't nila pinayagan yung project in the first place. This is a room para sa kanila, parang pagnilayan nila or mag-self-assessment sila bilang isang ahensya na talaga bang na-fulfill natin yung mandato natin. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Medical Broadcasters, ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Nagbabalik po ang ating programang Ang Galing Mo, Doc. Kasama niyo pa rin po Faith Salaver, Clamor, 40 minutes makalipas po ang alas 11 ng umaga. Kasama pa rin po natin ang ating mga friendly dentist mula sa Parañaque Dental Chapter, Doc Armin and Doc Daryl, and pinag-uusapan ang caries prevention. Pero Doc, sabi nga natin, marami pa rin talaga ang nagkakakaries sa Pilipinas. So if sira na yung ngipin, meron ng bacteria, ano ba ang mga pwedeng gawin, Doc, para ma-save ito? Pwedeng sana kung hindi pa umabot sa laman loob yung sira, kaya pang pastahan, bisita sa dentista. Pero pag once na umabot sa laman loob ng ngipin, yung sira, yung bacteria, yun yung tinatawag na pulp. Dalawa lang ang options yun yan. Either bubunutin natin o root canal treatment. Kung bunot, wala na, paalam na sa ngipin. Mag-isip na lang kung magpapagawa ng pustiso or fixed bridge, magastos yun. Yung other option, which is root canal treatment, yun yung parang sinesave o sinasalba pa yung ngipin. So, ang ginagawa doon, tatanggalin yung infected pulp o yung mismong laman loob ng ngipin na na invade na ng bacteria, tatanggalin yan, lilinisin yung laman loob ng ngipin, yung pinaka dulo ng ngipin, lilinisin. Tapos, may i-fill na medicament and may i-fill na gutta perca para ma-seal yung pinakaloob ng ngipin, and pwede na siyang parang good as new na yung mismong ngipin. Although, ang problem pag na root canal, may possibility medyo brittle. Hindi siya katulad ng natural na ngipin na healthy tooth na mas matibay pa rin yung natural tooth. Kaya, the best pa rin is prevention. Mm-hmm. Aside from that, Doc Mia, may mga instances ba na hindi na nga kayang i-save ang ngipin? Ano yung anong mga factors tinitingnan nyo, Doc? Ako, masasabi ko dyan, right now, sa dami ng mga bagong materials, dami ng mga bagong techniques, no, and instruments, bihira na yung hindi nasa-save. So, pag hindi, kailangan, yung masasabi na lang namin na kailangan na talaga bunutin, pag number 1, sobrang mobile ng ngipin. Gumagalaw na siya ng sobra-sobra. Paminsan nga, pitikin mo na lang. Wala na. Gumagalaw pa di ba? One time, naalala ko, meron akong pasyente, kinikleaning ko lang,
natanggal na yung ngipin eh. So, medyo ibig sabihin kasi nun, wala na talagang buto yung ngipin. So, wala na talagang support. So, medyo ka na, parang hindi na talaga maganda yung chance ng ngipin na mag-survive. So, mostly ganon. Or number 2, hindi kailangan yung ngipin. Kumbaga, usually, mga wisdom teeth na impacted naman, di ba? Tas nabulok, yung mga ganyan, nagiging cause of pain, nagiging cause of problems, tanggalin mo na lang. So, yun usually yung mga binubunot namin. Also, kapag mahirap, financial constraints, di ba? So, yun din naman mga considerations. Pero, yun nga sasabi namin, pag nagbunot ka ng ngipin, gagastos ka rin naman for the restoration. So, i-weigh nyo na lang yung options nyo. Kasi right now talaga, napakadami ng ways to save a tooth. So, hopefully, makonsider ng mga pasyente na hindi na talaga kinaya ng any preventive measures yung para ma-save yung ngipin, is para na mag-save ng ngipin than the bunot. Doc Armin, may mga question kasi tayo, Doc, na kailangan din ba ng mouthwash para hindi talaga magkaroon ng caries? Case to case. Kasi ang mouthwash, meron kasing sinasabing normal oral flora yung ating bibig. So, kung masyado kang dependent sa mouthwash, na-alter mo na yung talagang natural dun sa ating bibig. Siguro, hindi ko i-recommend na lagi ka mag-mouthwash. Hindi. Mas okay lang yung regular na water. Pwedeng may asin, pwedeng wala. Yan yung mga usual tanong ng mga pasyente. Doc, alagyan po ba namin ng asin? Pagka ganun, sabi ko, pwedeng meron, pwedeng wala. Pero dun sa mouthwash, okay lang na mag-mouthwash ka, pero hindi religious, hindi yung madalas. Doc Daryl, isa sa mga question din natin, Doc, no? Kapag umabot na daw sa parang infection na nabanggit mo nga daw kanina, ang cavity, anong pwedeng mangyari? Ito na yung nakakatakot. Either mamamaga na yung pisngi nyo, tapos kapag pinabayaan pa, lalaki at lululobot lang yung pamamaga. Umabot sa punto, either mag-o-obstruct na sa lalamunan nyo, hindi kayo makakahinga. Life-threatening yun. Kasi as in, ang laki na talaga ng pamamaga. Either yon pupunta sa taas yung infection. May mga sad to say, nakakalungkot. May pumupuntang pasyente sa klinik ko. As in, pulado na yung mata. As in, isang mata niya, parang akala mo black eye, pero hindi eh. Magang-maga. Simula dito sa taas ng labi, papunta dito sa isang corner ng mata. Pag yan, pinabayaan pa, dediretso utak yung bacteria. Yun na yung parang life-threatening na rin. Sad to say, may na-encounter ako ng ganung pasyente na pinabayaan lang. Ilang araw niyang tiniis, ilang linggo, Doc, tiniis yung sakit. Parang matagal. Buwan. So, kumbaga, parang ang ngipin mo naman is binibigyan ka ng chance and opportunity na kasi para umakit ng gano'n, malamang ang tagal ng sumakit. Ang tagal sobra. Nagtiis ng ganung katagal. Tapos, yung tipong paiyak na siya kasi namamagay, as in pulado yung isang mata niya eh. It's bloodshot red talaga yung mata niya eh. Then, ang pinaka-option niyan, hindi naman agad bunot eh. Kailangan aggressive antibiotic treatment na yan. IV infusion na yan. Literal sa ospital na po siya kung ganon. Imagine niyo po, ma-hospital kayo, ma-admit kayo dahil lang sa sakit sa ngipin. Yun yung nakakalungkot na nung kundi sana napabayaan, hindi ka sana ma-hospital. Ganon kalala po yung mangyayari if pinabayaan po. Kaya nga sinasabi ko rin usually sa patients and even here sa show, parang kung sinabi na sa inyo ng dentista na may cavity ka, pagawa mo na agad. Kasi wala nang ibang pupuntahan yan, kundi lumalala. So, papastahan mo agad. If ever, yung mga sinasabi kanina ni Doc na mga white spot tissue, yung nagsistart pa lang, yun pwede mo pang agapan. Sasabihin din naman ng dentista, hindi mo pa kailangan ngayon pastahan to, pero alagaan mo, di ba? Parang dapat after 6 months, nasa clinic ka. Para makita natin kung nagstay na ba siya that way or lumala. Kasi pag lumala, saka natin pastahan. And pwede rin tayong magkaroon ng mag-treat with fluoride treatment, no? Sa clinic. So after cleaning nyo, magpa-fluoride treatment para medyo ma-boost yung fluoride nung ngipin, na mga ngipin natin. Not just that tooth, everything. So aside pa to sa toothpaste, sa kailangan 1,500 ppm yung fluoride. So mas malakas na fluoride dun sa
clinic. Ayan. 47 minutes makalipas po ang alas 11 ng umaga. Magbabalik po ang ating programang Ang Galing Mo Dok, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. Magbabalik kami pagkatapos po ng ilang paalala. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Hoy. Bawal pananagutan. Ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik. Medical Broadcasters, ang galing mo, Doc! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Unique Maximum Toothpaste, Maximum Fluoride para sa maximum protection at ng Philippine Dental Association. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Ang Galing Mo Dok, hatid sa atin ng ACS Unique Toothpaste. So, again Dok, bago natin tapusin yung ating talakayin tungkol sa caries at pumunta sa mga proyekto ng Parañaque Dental Chapter, Doc Armin, bilang isang dentista, ano yung mga tips mo na talagang dapat nilang tandaan para maiwasan yung caries? As a dentist, dapat talaga kasi yung ating mga lahat ng tao aware na dapat every 6 months nagpupunta sila sa dentist. Kahit regular cleaning lang o parang consultation lang. Kasi yung ating masasabi nating yung cleaning, makikita natin meron ng mga calcular deposit yan eh. So kailangan matanggal yan. Hindi naman kasi natatanggal ng calcular deposit yung pagtutoothbrush mo lang, hindi kayang tanggalin. So, kapag napabayaan si calcular deposit, nakasiksik doon, hindi lang caries ang problema natin, kundi yung mismong attachment ng ating ngipin dun sa ating gum. So, nandyan yung papasok yung paggalaw ng mga ngipin natin. So, ang target niyan, yung gums. So, yun ang mai-suggest ko. Every 6 months talaga, gawin natin religiously. Kung hindi naman kaya, as in, hindi talaga kaya, kahit once a year sana. Ayan. Yun. So, sabi nga natin, Doc, meron nga kayong every week, every other week for salon, di ba? Nails, di ba? Talagang...
araw, hindi nga, 2 hours na lang of Madami your pa nga time in 1 year. Mas mahal pa nga daw yun. May araw pa magsalon eh, no? So very important po yung pagbisita sa inyong mga dentista, no? And Doc Daryl, ikaw naman, Doc, mga talagang kailangan nilang tandaan kasi with all the products, 'di ba, being sold online ngayon, may mga pampaputi ng ngipin, may mga iba't ibang klaseng toothbrush. Oo. Ano ba ang pinaka-basic talaga, Doc, that can really prevent them in having caries? Hindi naman nakaka-prevent ng caries yung whitening. Hindi naman. Pero ang whitening kasi sa totoo lang, ano yan eh, binabawasan mo yung tooth structure para pumuti yung ngipin, para pumutla eh. Kaya hindi ako hindi ako sang-ayon sa mga ganun eh. Pero yung para ma-prevent yung mismong caries, aside sa sinabanggit ko kanina na gumamit ng any toothpaste na may 1,500 parts per million na fluoride, kahit yung simpleng act lang na kapagkatapos mo kumain or lalo na pagkatapos mo kumain ng mga matatamis, sugary drinks, soft drinks, whatever, pagkatapos mo kumain ng mga ganung pagkain, inom ka agad ng tubig. At least ma-flush down man lang yung mga asukal na nakasiksik sa ating bibig. Malesen man lang yung asukal sa bibig natin, yung acid medyo malesen din gamit ng pag-iinom ng tubig. Yun ang, kahit yun lang, malesen lang yung sugar, malesen yung acid sa gamit ng pag-iinom ng tubig. Pero other than that, yun, toothbrush, kung magma-mouthwash, hindi naman all the time, pero yes, mag-gargle ka rin ng tubig. Yun lang. Hindi naman kailangan electric toothbrush, Doc. Hindi naman. Kahit ano, basta ako kung saan ako komportable. Soft bristles. Soft bristles, better. Huwag lang yung mga hard bristles. Dahil sobra-sobra naman yung yung dentin. Diba? Pwedeng magasgas. So, ayan, Doc Armin, Doc Daryl, bilang mga heads ngayon, si Doc Daryl being the current president of Parañaque Dental Chapter, ano ang mga proyekto mo, Doc, sa inyong community? Nako, etong June pa lang, puro mga nalulula na ako. Kasi itong this coming next month, meron kaming first scientific seminar and induction ceremony. And etong year na to is the 35th year ng Parañaque Dental Chapter. So, 25th ako nun. 30, diba? Tama, 10 years nga. So, parang medyo may konting milestone na na-achieve na tumagal so far si Parañaque Dental. It all started in 1990 and it's still ongoing up until now. So, medyo special ang aming event sa induction ceremony. It will be held at Manila Hotel on July 3. Other than that, meron kaming mga other projects in the community in Parañaque. We plan to hopefully serve the health promotion such as yung Smile Smart project which started 2 years ago and we plan to continue it, which is yung tuturuan namin yung mga daycare teachers sa bawat daycare centers ng bawat barangay sa Parañaque para maturuan ng mga daycare teachers yung mga bata doon na kung paano alagaan yung ngipin, anong dapat kainin or anong dapat iwasan or kung kakain man, etong dapat gawin mo para maalagaan yung ngipin. Yun yung kino-continue namin project. Also, meron kaming binabalak na dental home which is parang kada buwan pinupuntahan ng mga pasyente para maalagaan yung ngipin nila, which is yung mga basics as dental consultation, tooth extraction, and tooth restoration and oral prophylaxis sa sa aming community sa likod ng Holy Eucharist Parish. Siya parang social actions social action social action activity nila na ginaganap nila kada buwan. Yun yung namin kina-coordinate with the parish church. Yun lang naman so far ang aming mga activities and projects. Sa mga iba pa like sa Eco Dentistry, we plan to soon have what we call this, tree planting or coastal cleanup sa may Parañaque wetlands. We also plan to do that soon and yun, magpo-post na kami ng other announcements sa aming Facebook page po sa Parañaque Dental Chapter
FB page po. Yun lang. Ayan. So again, congratulations in advance, Doc. And good luck. happy 50th ba? 35th. Ayan, 35th. Dahil pang 10th si Doc Mia. Tama ba? 25th. So 10 years ago. 10 years ago, ayan. So congratulations Parañaque Dental Chapter. Narinig din na rin natin yung kanilang ano na yan yung sa mga daycare teachers, diba, Doc? Na it's really important na yung turuan mo is yung mga nasa early childhood, which is very important sa kanilang growing up stage na malaman nila yung importance ng oral health. Also, mabadagdag ko lang, ang important din dyan is sustainability of a project. So, dapat talaga natutuloy-tuloy siya. Bakit nga, Dok, tinuloy-tuloy nyo to? Kasi parang narinig ito sa mga previous president. Because it works. It works. It works. Meron talagang improvement na nung una, walang ka-idea yung mga teachers na kung paano alagaan ng ngipin. Mga mothers mismo na mga anak. Tapos mapapansin mo, sila mismo na-appreciate nila na, Dok, gumaganda yung mga ngipin ng ibang bata. Kasi yung iba, baby tooth pa yan. Tapos, nung lumabas na yung permanente, mapapansin mo na alagaan na nila yun eh. Doon na nagsisimula yung habit na kapag natutunan sila on an early age na mas maaga pa, doon nila ma-appreciate na ang ganda ng ngipin ko. Tapos doon yung mga simpleng mga bagay, mga maliliit na bagay na hindi nila mapapansin sa una, pero pag tuloy-tuloy, ayun, doon lang bubunga yung resulta sa mga ginawa namin simula pa 2 years ago pa. Ayan. Again, Doc Armin Martinez, Doc Daryl Martinez, maraming salamat, Doc, sa inyong time at oras, and good luck, God bless to your projects in Parañaque Dental Chapter. Of course, Doc Mia, maraming salamat. Yes, thank you, and thank you, ACS. Ayan, sa ating mga tagapakinig at mga nanood sa atin ngayong umaga, sana marami po kayo nakuhang impormasyon tungkol sa pag-prevent ng pagkasira ng inyong ngipin or caries sa inyong mga ngipin. Kasama po natin Unique Toothpaste sa ating programang ito. Batiin ko lang mga nakikinig natin mga kaibigan, si Patrick de la Cruz, Miss Yana Salonga ng Bright Skin Essential dyan sa Nueva Ecija. Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto na lang po bago mag alas 12 ng tanghali. Magandang araw pong muli, Luzon, Visayas at Mindanao.